Hello everyone, I'm back. And sa videong to, magtatakutan ulit tayo. Yan, so everyone, it's October na. So, since it's Halloween season, susubukan kong makapag-post ng maraming videos since mag-Halloween na para tuloy-tuloy ang inyong panonood. And ang kwentong ikikwento ko ngayon ay galing sa Anonymous. Pero bago tayo magsimula, intro, pasok. Ang title ng story na to ay Boarder na umuwi ng 10 oras ng gabi. Hello everyone, ako nga po pala si Mika. So I would like to share my experience nung nag-boarding house ako. Nangyari to noong year 2018. Di ko na maalala yung exact date. Pero exam week yun. So todo review si Akla. Then one time, 1 a.m. habang nagre-review ako, may biglang sumitsit sa akin. Akala ko nung una guni-guni ko lang or kung anong bagay na tumutunog. Kaya binaliwala ko. Tapos, pinagpatuloy ko na yung pagbabasa ko. Hanggang sa may sumitsit ulit. Psst. That time, hindi ko alam pero bigla na lang nagtayuan yung mga balahibo ko sa batok. Bigla akong kinabahan at natakot. Kasi mas malapit yung sit-sit sa akin. Alam kong nasa bintana. Hindi ko kasi ugali magsara ng bintana kasi para maaliwalas. So, back to the story. Alam kong may tumititig sa akin. Pero hindi ko talaga trinay na tignan at iangat yung ulo ko. Nanginginig na nga ako sa takot nun Kasi tulog na lahat ng kasamahan ko at ako na lang yung gising. Naisipan ko mag-pray that time. At nawala naman. Hanggang sa mag 3 a.m. na at nawala na sa isip ko yung pagsit-sit. Tapos nakaramdam ako na naiihina ako. Pero yung CR kasi nasa labas, katabi ng malaking punong mangga. Kaya natatakpan yun ng mga dahon nito. Madilim kahit may buwan. Lumabas na ako at gamit ko lang iyong flashlight ng cellphone ko papunta dun sa may CR. Habang umiihi ako, may sumisitsit na naman. Psst. Kaya napatalon ako sa kaba. Psst. Dali-dali akong tumayo at nag-flash. At dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Napatili ako nang bumungad sa akin ng isang babaeng walang muka at walang mga kamay. Iyak akong tumatakbo papuntang kwarto. Hagulgul ako pagpasok ko sa kwarto kaya nagising yung kasama ko. Agad niya akong inalalayan tapos sabi niya, "Huwag mo na lang pansinin. Wala namang mga kamay yun. Hindi yun makakapanakit." Habang tinatapik niya yung likod ko. Nagulat ako kasi hindi ko pa naman sinasabi sa kanya yung nangyari. Bakit alam niya? Tapos tumayo siya at sinara yung bintana. Palagi raw kasi talaga yung nagpapakita tuwing 10 oras ng gabi. Sabi ng ibang students na katabi ng room namin, estudyante raw yun noon dito. Palagi raw late umuuwi kaya nasasaraduhan galing lakwat siya. At sit-sit daw ng sit-sit dun sa mga kasama niya para pagbuksan siya ng pinto. Pero hindi ko pa alam kung anong kinamatay niya. Lesson learned na siguro sa akin to na palaging magsara ng bintana. Uy, ang creepy nun lalo na sa mga school. Especially, nagbo-board sila. Siguro dun din yun sa school nila. Maraming stories sa mga school, di ba? Lalo na yung mga kwento dati na yung mga schools daw is dating sementeryo. Kaya maraming kababalaghan. Pero dito kasi sa kwento niya is dating student. Yun nga lang, hindi niya alam kung ano yung kinamatay ng students. Bakit walang kamay tsaka walang muka. Kung ako yung nandun, lagi talaga ako magsasara ng bintana tsaka ng pinto. Nakakatakot. Paano kung ihing-ihi ka na sa gabi? Yan, kung meron kayong mga stories, pwedeng yung mga ganyan, school stories, or kahit anong creepy stories, pwede nyo akong i-message sa aking TikTok account na ilalagay ko dyan sa description box. Yan lamang for today's video and sana makatulog tayong lahat ng mahimbing ngayong gabi. Good night!